Hi, magandang araw po mga kababayan. Alam nyo, ang sabi nga ng mga kababayan natin, malaki ang respeto sa Senado. Dahil ang Senado ang gumagawa ng paraan at sila po ang gumagawa ng batas para sa ating bansa. Paano tayo maniniwala sa Senado na kung saan sila ang gumagawa ng batas, pero yung batas na kanilang ginagawa ay sila din tila ang sumusuway, na kung saan po noong isang araw, napanood po natin at napakinggan natin ang announcement ni Ombudsman Boying Remulla na gusto nilang mag-imbestiga, gusto nilang malaman ang totoong pangyayari dyan, pero hindi po sila nakikipag-cooperate sa simpleng paraan na kung saan nagpadala ng subpoena ang Ombudsman sa Senado sa tanggapan ni Senate President Alan Peter Cayetano, pero imbis makipag-cooperate, hindi po nila ginawa. Alam niyo po mga kaibigan, ang sabi nga sa batas, no one the above of the law. Kahit sino ka pa, kung kayo nagkasala, dapat managot kayo. Di po ba? Paano pag simpleng mamamayan ang nasasangkot? Hindi po ba dinadampot ka agad? Porke ba sila senador? Ay hindi pwede dahil may due process. Alam niyo po mga kababayan, huwag natin hayaan na mangyari ito. Dahil pag ito'y nangyari at ito'y pinabayaan, mauulit at mauulit ito. Kaya po mga kababayan, manawagan tayo na dapat silang makipag-cooperate dahil karapatan natin malaman ang katotohanan sa likod ng nangyaring pagbabaril dyan sa Senado. Hindi tinanggap ng Senado ang ipinalabas sa sabina ng Office of the Ombudsman para humingi ng kopya ng CCTV sa pamamaril noong Miyerkules. Gayon din ang summons para kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Pero ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, maituturing ng naisilbi ang sabina kahit hindi tinanggap ng Senado. Nauna nang ipinatawan ng Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension na walang bayad si Aplasca na sinasabing unang nagpaputok ng warning shot sa nangyaring pamamaril sa Senado. Iniutos naman ng Philippine National Police ang internal investigation sa alegasyong may pulis na nagsilbing escort sa black van na sinasabing sinakyan ni Senador Ronald De La Rosa nang umalis ng Senado noong Huwebes ng madaling araw. Nauna nang nilinaw ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto na siya ang sakay ng puting police mobile na umalis ng Senado, pero iginiit na hindi ito bahagi ng anumang convoy ng sinumang personalidad. Kinumpirma naman ng Southern Police District na nagpositibo sa gunpowder nitrates ang sinasabing driver ng NBI na naaresto nang mangyari ang pamamaril sa Senado. Walang nakuhang baril mula sa suspect, pero may nakumpiskang bala at magazine sa kanyang bag. Isang malaking hamon sa ating burokrasya at prinsipyo ng rule of law ang kasalukuyang tensyon sa pagitan ng opisina ng Ombudsman at ng Senado. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, tahasang iniiwasan at tila hinaharangan ng Senado ang pagsisilbi ng subpoena ng kanyang mga process servers sa kabila ng pagkakaroon ng prayer of notice. Ang subpoena na ito ay may napakahalagang layunin ang makahanap at makakuha ang mga CCTV at security footage kaugnay ng naganap na pamamaril sa loob mismo ng Senado noong nakaraang linggo. Kahapon napanood ko yung press conference mo, Ombudsman, na sinasabi mo, nagpasampina ka na dito sa nangyari dito sa Senado. Nakaka-problema. Ano problema? Yung aming process server ayaw na naman tanggapin sa Senate. Ha? Pero may notice na eh. Sinabi nga ni Alan Cayetano, dapat i-charge din si Matibag. Ibig sabihin, alam na nila na meron talaga silang suspension na. Oo. Pero ayaw nila tanggapin. Nakakabahala ang sitwasyong ito
ang Senado bilang isa sa mga pangunahing institusyon sa nagbabalangkas ng mga batas ng bansa ang siyang mismong dapat maging ehemplo sa pagsunod dito. Tama ang punto ni Remulla, no one is above of the law, kung ang mga ordinaryong mamamayan ay obligadong sumunod sa mga legal na proseso at subpoena, walang lohika o extension para sa Senado o kahit sa Sergeant at Arms na tumatayong pinuno ng seguridad. Doon nababaliwalain ang kapangyarihan ng ombudsman. Higit pa rito, kapansin-pansin ang tila pagkakasalungat na aksyon sa panig ng liderato ng Senado. Binigyan diin ni Remulla na ang mga pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na nagmumungkahing kasuhan si NBI Director Attorney Melvin Matibag ay isang malinaw na patunay na mulat at aware ang Senado sa mga legal na hakbang na ginagawa ng ombudsman at ng mga investigative bodies, kung kaya nila magkomento at magmungkahi ng legal na aksyon laban sa iba. Bakit may pag-atubili at pag-iwas kapag ang sarili nila bakuran na ang nahihingan ng kooperasyon? Delikadong pinto ang bubuksan natin kung hahayaan natin ganyan-ganyanin na lamang ng Senado ang mga mandato ng batas gaya ng babala ng ombudsman. Kapag pinahintulutan ang ganitong gawain, darating ang panahon na mababaliwalain na rin ng Senado ang NBI, ang pagkapulisan at ang buong sistema ng hustisya. Anong klaseng bansa tayo kung ang mga makapangyarihan ay pwedeng pumili lang kung kailan sila susunod sa batas? Upang magkaroon ng isang komprehensibo, patas at makatotohanan investigasyon sa naganap na karahasan sa loob ng institusyon, mararapat lamang na buksan ng Senado ang kanilang pinto, i-turn over ang mga hinihinging ebidensya at makipagtulungan ng buong puso. Ang paghahanap ng katotohanan ay hindi dapat nababahiran ng politika o ng hidwaan ng kapangyarihan.